Ito yung sinusuot ko nung kinasal ako. Sobrang liit ng bewang ko nung kinasal ako ni Habi. Hey guys! Welcome to another vlog. So, ayan no, sobrang busy ko ngayon. Ang oras pala dito is alas 11:38 na. So, maya-maya dito na rin yung mga bata. Habang busy ako sa kusina, busy rin ako dito sa kwarto namin ni Habi. Hindi pa ako tapos dito kasi nga, dami ko pang i-arrange. Pero inuna ko muna tong mga dress ko. Ayan no, ang daming mga dress no. Pero nakafocus lang sa isa. So, yun ay pang winter pero alisin ko na yan. I-transfer ko yan sa ibang lagayan. So, bali dito is pang winter jacket. Ano kasi dito guys, pang winter jacket. Kaso nga lang mabigat. So, kaya pina-priority ko yung mga dress ko at saka damit ni Happy pang trabaho. So, ngayon, itong closet na to guys, sira na to. Kaso nga lang, dahil wala pa kaming budget, so kaya tiis-tiis na muna, no? Ito yung sa akin. Hindi pa ako nakalinis dito guys kasi nga inuna ko yung kwarto ng mga bata muna. Yung sabi ko na unti-untiin lang namin. Kasi nga, ang hirap pag biglain. Dahil hindi pa ako naka-vacuum dito, nakalinis. Dahil sobrang busy namin sa kabilang kwarto. Tinanggal na lang yung closet ni Katyusha. Hindi ko pa dito na vacuum guys. So ayan, kaya sobrang dami pang mga alikabok. Sira na pala yung paa sa cabinet na to. Nilagyan na lang siya ng mga books para hindi siya matumba ba. Wala pa kaming budget. So tiis-tiis lang muna. Kasi nga may mga priority kasi na dapat naming unahin. Yung pwede pa naman siya. So hindi pa muna kami bibili. Uunahin namin yung dapat uunahin. Muna namin yung mga bata kasi sila yung priority talaga. Ito yung mga winter jacket ko. Ito yung ilagay natin sa taas. Alam nyo sa buhay, ang dami kong natutunan. Hindi naman natin kailangan magmadali. Ito guys, i-transfer to sa room namin. So kaya hindi mo na kami bibili ng closet namin ni Habi. So ito yun kay Habi. Bali, dito sa hallway na to, malaki na yung space. Nahihiya rin ako dito magkuhan kasi nga alam naman nakatira kami sa bahay ng biyan ko. Pero syempre, mas maganda kasi guys na naka-organize ba. Alam nyo naman pag mga matatanda, lalo na yung biyan ko na babae, mahilig siya magtago ng mga gamit na hindi na nagamit. Kaya si Habi, palagi siyang ina-advise ba na kung hindi na namin ginagamit, itapo na or ipamigay. Yan yung kwarto namin guys and kwarto ng mga bata ito. Hindi pa rin kami tapos dito, no? Pero at least thanks God dahil nakabili na ako ng closet sa kanila. Yan yung mahalaga sa akin. Uunahin ko muna yung kwarto ng mga bata, no? Tapos, ayan guys, meron na namang nakahanda dito. Bigay ito sa friend nila ni Benan sa school, teacher. And hindi ko pa to na-open. Nilagay ko lang to dito para makita ko ba. Kaya syempre yung hindi na natin nagagamit, pamigay na naman. So kaya ayan guys, mamaya natin yan. Kasi nga may iba tayong priority. Magluto muna tayong ilang. Ang dami kong gagawin na eh. Hindi ko alam kung anong uunahin ko guys. Priority ko muna yung kwarto namin ni Habi ngayon. Malinisan. Hindi natin to ma-move kasi nga sobrang bigat at saka sira na. Habang naglilinis ako doon sa kwarto, nagluluto rin ako ng fried chicken para ulam ng mga bata. Oo nga pala guys, ito yung wedding gown. Pakita ko sa inyo. Ito yung sinusuot ko nung kinasal ako. Ayan. Bago pa siya. Tinatago lang kasi namin to eh. Sobrang liit ng bewang ko nung kinasal ako ni Habi. Wait lang, yung yung fried chicken napagod na. Sobrang nag-worry talaga sila si Habi kasi nga 45 kilos ako guys. Tamang-tama lang yung katawan ko that time and bumaba yung timbang ko. Ano na lang siya, 41 kilos. Parang butot balat ako that time. Sobrang grabe talaga. Nung nanganak na ako ni Katyusha, unti-unti bumabalik na rin yung yung katawan ko. Naka-adjust na rin ako sa pagkain nila. Yung sobrang hirap kasi nga wala akong isang pamilya na nag-attend sa aking wedding. Halos lahat naman siguro dito sa Romania kinasal na walang mga relatives, walang mga magulang except na lang kung doon sa Pilipinas ikakasal. Yung kay Habi, meron pa din. Tinago lang namin. Kaso nga lang sobrang liit na. Yan, sobrang liit na rin to sa akin guys. Pero syempre, memories. Kaya tinatago. Ito naman, regalo to ni Mama Biana nung birthday ko.
panlagay sa kuan ba, liig, para hindi ka malamigan. Ganyan. Marami akong ganito. Kaso nga lang, hindi man ako mahilig magsuot. Kay sister-in-law to guys. Bigay niya sa akin. Ganito ba? Maliit nito sa akin. Pero malay natin baka papayat ulit ako. Pinapatulog ko lang si Edie, mga bata. Tapos nakatulog rin ako kaya hindi pa ako tapos dito. Nakatulog ako sobrang pagod kay kasi pag may pasok. Maaga rin akong gumigising para mag-prepare ng kanilang mga baon sa school. Tapos ngayon, tapos na ako sa mga damit. Ayan. Ano guys. Ay, lako. Yan may araw sa labas. Ganda tingnan kaso nga lang. Sobrang lamig. Nakakamiss lumabas na. Yung naka-t-shirt lang ba. Magmapa ko dito guys. Yan yung weather today. So, ayan guys, tapos na ako maglinis dito sa kwarto namin ni Daddy. Simpleng kwarto. Pati dito na rin sa mga closet, ayan. Diba? Dito naman sa dress. Ayan. Doon sa taas yung pang winter jacket. Mga dress ko, ayan. Mga bedsheet yung nasa baba. Ay, exercise na rin ako. Mamaya pa yun uuwi si Daddy. Kay, andun siya sa city. Nag-drive. Sa 7:41 na dito ng gabi. And nakaluto na ako ng ulam namin. Yes. Nagluto ako ng chicken calderita. Ayan. Yan yung ulam namin for dinner. Andito na rin si Daddy guys. Galing sa city. Capybara! Hello, my love. How is your driving lesson today? Everything was okay. I learned a lot. Thank you for watching sa lahat ng mga old followers namin sa The Petty Family at saka sa mga bagong pasok. Welcome po and sana nag-enjoy kayo sa mga vlog namin. Thank you and we love you all.